Hello everybody! Welcome to my channel. Galing kami ngayon sa bahay ni Ate Connie. Happy birthday sa iyo, Ate Connie. At dun, hindi kami naka-attend kagabi kasi pagod sa trabaho. Pumunta kami ngayong umaga. Doon kami nag-coffee, kumain ng pansit, cakes na masarap. Shoutout kay Ate Weng, siyang gumawa ng chocolate cake, masarap, tama-tama lang. Yung medyo matamis lang dun kasi yung coating ng chocolate, pero tama lang kasi yung kanyang bread na cake ay hindi matamis. Tama lang yung ng lasa. Tapos, nagsopas din kami. And, yun, parang inaantok na ako dahil nga pag ako kumakain ng marami, naantok ako. Marami kaming kinaing masarap. At pinabaunan pa kami. Tapos, shoutout kay Jacob. Inihatid kami ni Jacob sa tapat ng bahay. May kapansanan siya, naka-wheelchair, pero nakapag-drive siya. At naihatid pa kami. Ni Trill. And then, alam nyo ba na pagpunta ko doon mismo sa terrace nila, Ate Connie, nakita ko yung langit ang baba. Tapos yung ulap mababa. Nung binibidyohan ko na siya, may nakita akong hugis na parang isang malaking balon. Yun ay sa likuran na malayo-layo, malapit dun sa lugar na kung saan kami unang nakatira sa Jabotinsky. Parte dun ng area. Nakatapat yung parang balon na yun. Ang tingin nga ni Ate Connie is parang yung art na nakita niya. Malapit sa may shook. Naisip ko na, tapos yung harapan, parang may mga guhit-guhit na daanan ng tren, railway. Basta kakaiba siya. Tapos yung parang balos ring poste. Hindi ko alam kung yun ay bakod or yun ay mga punong kahoy. Bigla ko naisip na para siyang pangitain na in the future na dapat doon ilagay yung i-construct na gano'n na or maaaring doon matatagpuan yung balong buhay sa tapat ng ulap na yun na pinakita. Kasi alam niyo po ba kung bakit? Yung pangitain na yun ay parang nung pumunta ko ng Jerusalem, doon ko natuklasan na kaya pala itinayo yung Holy Sepulchre Church ni St. Helena. Dahil ipinakita din yun sa apostol na sa langit, itinuro yung nang liwanag na doon ilagay. Kaya nagtayo na simbahan doon ng Holy Sepulchre Church. Yun naman po ay ulap ngayong umaga. At parang sabi ko, parang kakaiba siya. Para siyang pabilog. Hugis balon. Yun nga sabi ni Ate Connie, may nakita pa siyang iba. Yung parang tatlong ganon. Nakita daw niya yun. Doon malapit sa shook sa tindahan ng mga Arab. Shook ng supermarket yata. Yung basta sa shook, sabi niya. Yun. Kaya naisip ko na in the future, maaring yun ang pwedeng ilagay doon. Yun ay doon ilalagay. Or matatagpuan yung balong buhay ni Abraham. Baka doon sa ereng yun ay merong, kasi ito yung Abraham area itong Beersheba. Maaring naroroon yung tubig na buhay kung sakasakaling mawala ng tubig dito. Sa tapat nung ulap na yun. Panoorin nyo po. Anyway, shoutout po kay Miss Justin Tenorio. Sa lahat ng mga hotel workers dito sa Israel. Happy New Year po sa ating lahat. And sa DMW at sa pamilya sa Pilipinas. Please watch this. Ganda dito. Kitang-kitang Beersheba, beautiful. Good morning. Ganda ng ulap po. Ito.
Ito iba naman nakikita ko dyan. Yung pabilog na yan. Nasaan na yun? Ayan o. Sa baba ng parang ano na yan. Yung may parang baba na yan. May pabilog siya. Parang nakaikot. Ang ganda. Pag i-drawing mo siya, yung ibaba, parang may mga kalsada. Tapos paikot siya. Iba imagination ko dyan eh. Sa gitna may parang well, bilog. Anyway, ayan, kitang-kita dito ang lahat ng lugar ng Beersheba. Morning. Good morning everybody. Ang kita yung hotel namin, oh. Liit-liit. Para ako nasa tower ng Tokyo Tower. Dapat dito, Beersheba, may tinayo dapat dito Beersheba Tower. Kita ang buong city. Anyway, nandito nga pala kami sa bahay ni Ate Connie. Shout out sa kanya. Happy birthday. Kahapon birthday niya. Dito kami pumunta ngayong umaga. Nag-agahan sa masarap niyang cake, pansit. Shout out kay Ate Weng. Siyang gumawa ng brownies, chocolate cake. At meron pa kami kinaing ubi halaya. Totoo daw na ubi yun. Binili pa sa tayo. And then, yung pansit, bihon. Nabusog na ako, bundat na. At kumain pa kami at humigop ng mainit na sopa sa umaga. Shout out. Huwag mahulog ang cellphone, Inday. Para maipakita ko sa inyo ang lahat-lahat. Yun ang hotel, yun yung tower, everything. Ganda ng Beersheba. O, diba? Yun dati naming bahay sa baba, sa kaliwa ng building na yan. Tanaw na tanaw ang lahat. Bye-bye. And a beautiful morning and the sunshine here in Beersheba. Good morning. Abot kamay ang langit. Ang baba ng ulap. Ayan, sa parting kanan ng mataas sa building na yan, sa taas. Malapit yung parang bilog na sabi kong parang balon. At yung sa paligid niya sa parting unahan ay parang mga puno na siguro in the future mapupuno ng punong kahoy yan kapag natagpuan yung balon na yan. Baka maaaring dyan matatagpuan ang balon na buhay na may tubig. Kung sakasakaling magkaroon ng shortage ng water o yung original na tubig ni Abraham ay maaaring andyan sa tapat niyan. Yung buhay na balon. Kasi yung mga balon dito ay hindi na buhay ang tubig. Or basta nasa atin na lang yun yung aking thinking. And then, in-screenshot ko siya. Ayan o, pinokos ko na lang siya. Bilog talaga siya na parang balon. And then, may parang release. Maaring dun sa may release. May release po kasi sa area yan eh. Papuntang Elat. Merong tren. Yung last station ng Beersheba ng tren. Tapos yung sa likuran na yan, burol na. Walang gaanong bahay. Napakapayapa ngayong araw na to kasi Shabbat. Yun lang yung ulap ngayong Sabado. At naisip ko na i-screenshot siya para, yan o, pinokos ko na lang. Kasi, try nyo i-stop yung video at i-focus nyo. May makikita talaga yung kakaiba siya. Yan. Ngayon, idodrawing ko po ang ibig kong sabihin na nakita ko sa ulap. Mapapansin nyo, may apartment na mataas. Yan ay katabi ng dati naming tirahan. And then, apartment na mataas na ito yung dati naming tirahan parang school. Dito sa taas na to, may parang hugis, balon. Ulap po ito ha. And then ito, may mga daan dyan. Parang hindi ko alam kung dalawang way ba ng release yan o tatlo. And then yun, may paikot pa siya. Maaring ito ay daan din. And then may parang mga ganon. Hindi ko alam kung puno ba yan o poste siya. Pero ang nai-imagine ko kasi itong lugar ng Beersheba, itong hindi ulap pa, ito po'y ulap.
itong lugar ng Beersheba, meron diyang burol. Maring mapupuno ng kahoy yan. Pupunuin ng kahoy kasi yun ang nando sa ulap. Parang puro mga puno ito. Kung titingnan mo, pabilog siya na parang yung sa Betsyyan na pinuntahan namin. Pero ito ay balon. Dito kasi sa Beersheba, meron po kasing Abraham well. Pero yun ay hindi buhay ang tubig. Maybe in the future, there is the well is here. Where is the located? I saw in the clouds. Where is the clouds located? The well with water is in the opposite of these clouds here in the back of our old house. Yun. Maaring dito yan or kung saan yung release, papunta doon sa may Ukayan area. Ang alam ko ito ay ilog. Sa may Ukayan area ito na pinupuntahan namin na pag nangunga kami bibili kami ng damit. Tapos may burol. Maaring doon matatagpuan ang buhay na balon na matagal na itong hinahanap na, di ba, may Abraham well na tinatawag. Pero naisip ko, nandiyan yung balon. Pero nasa sa ano na po yan kung nasa inyong paniniwala. Hindi naman ako mayamang tao para maghari sa Beersheba. At nakikita sa akin ang mga bagay na ito. At hindi rin naman ako, kumbaga, mayamang tao talaga na kaya kong ipagawa ito. Maring ito ay future. Ito ang magiging future ng Beersheba sa susunod na mga time na pinakita ng Diyos ngayong Shabbat. At kinikilabutan ako nung nakita ko ito. Kaya umalis na rin ako. Hindi ko ano nung nakikita ko sa langit. And then kung totoo yan, halimbawa nagkaroon ng tagtuyot dito, ang tubig po kasi dito ay hindi dito mismo nanggagaling, malayo pa. Hindi ko nagkakamali, Jordan River pa galing. Yung buhay na tubig ay nasa tapat mismo nito na pinakita. At ito kailangan taniman ng mga punong kahoy. Paakyat doon sa burol na yun. Which is the trees provide water. Kailangan mapuno ng tubig ito. Kung matagpuan man itong balong buhay na ito, kailangan taniman ng maraming kahoy. Yun. Kaya ako po binablog ito. Maaaring tumanda man ako or mawala ako sa mundo, may makapanood ang vlog na ito. Sasabihin, ay totoo nga. Hindi natin masabi. Ito ay ating prediction lang or pangitain lang na nakita ko. Diba? Bye-bye. Thank you for watching. Ayan po, diba? Sa mga naniniwala, pwede namang maniwala. Hindi ko naman sinasabing maniwala kayo. Pero yun ay parang ipinukaw sa aking paningin na tingnan yun. Parang naagaw pansin sa aking paningin at yung puso ko. Parang siyang balon na malaki. Yun. Tapos nakaikot. Tapos may mga guhit-guhit na parang release na daanan ng tren. Kakaiba sa may dulo nga, sabi ni ate ko, ito daan ito sa dulo. Yung may nakikita ako, na nakikita ni ate ko meron ding ibang nakikita siya. Kayo po, ano pong nakikita niyo doon sa ulap na aking pinakita? Mag-comment po kayo. Yun. Basta marami po kasi ako nakikita ang iba-ibang hugi sa ulap. Yan ay mga sign, pero hindi ko yan maipapaliwanag. Pero kung siguro makikita ito ng mga expert or mga religious people, maaaring ganun. Maraming salamat po sa panonood at patuloy po kayong sumubaybay sa vlog kong ito. Please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang totoo naming buhay ngayong year 2025 dito sa Israel. Bye-bye! Happy New Year!